Good morning, sir. Good morning. Pungis-ngis ang lahat nang dumaan si Jordan sa gitna ng mga abalang empleyado sa 60th floor. Lahat ay tumayo at binati siyang tila sinasabang santo sa kaba na masisante nito. Palagi pa naman mainit ang ulo ng lalaki at hindi nag-iisip kung makaalis ng tauhan. Sa buong kwarto, inilibot ni Jordan ang paningin at nang makontento na ay sinenyasan ang mga itong maupo. Everyone can sit now. Salamat po. Siya lang naman ang boss ng mga ito. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking car company sa buong bansa. That's how he earned his title as the youngest billionaire of the country. Pagkatapos niyang pasadahan ng mga empleyado sa palapag na iyon, ay tumungo na ng elevator ang lalaki. Ngunit hindi inaasahan na marami na pala ang nasa loob. Lagpas na sa capacity. Naku, lumabas na muna kayo, Joe. Papasukin natin si Sir Jordan. Baka uminit ang ulo. Narinig niyang bulong ng pamilyar na empleyado. Hindi na kailangan. Sigurado ka po, sir? Yes, I can manage. Naku, wag na po. Ako na lang pong lalabas, sir. Ngumiti si Jordan at umiling sa nagpresentang empleyado. Alam naman niyang napipilitan ang mga ito. Nauna kayo sa akin, kaya okay lang. I shall take the other elevator na lang. Go now. Peke ang ngiti ng mga ito sa kanya. Nanatiling blanko lang ang reaksyon ng lalaki at tumalikod na. Hindi nagsayang ng oras. Napahawak na lang siya sa bulsa ng slacks at tinignan ang kabilang elevator. Ilang minuto din naman ang lumipas, nakarating na siya sa 49th floor. Diretso lang sana ang lakad ni Jordan nang may marinig na sumisigaw sa katabing opisina. HR room? Bakit may sumisigaw? Sa narinig, mukhang may pinapagalitan ngayon ang head ng HR sa loob ng kwarto. At dahil na kuryoso siya, walang pasubaling lumiko ang lalaki at lumapit. Ano nang gagawin mo ngayon ha? Saan mo ba inilagay ang hard copy ng presentation para mamaya? I'm sorry ma'am, hindi ko po talaga sinasadyang mawala. Kahapon bago ako umuwi, iniwan ko lang po yun sa cubicle ko. Sagot ng kusinong matinis sa boses ng babae. Kailangan na ni Sir Jordan yun ngayon para sa meeting niya. Pinapakuha na ng sekretarya niya. Sa'yo ko pa naman binigay yun kasi sabi mo babawi ka pagkatapos din ng palpak mong ginawa nung isang linggo. I'm disappointed with you. Ilang beses ka ng palpak. Ang sarap mong sisantahin. Hindi na nakinig na matagal ang lalaki at pumasok sa kwarto. Doon bumungad ang mid-40s na head ng HR na si Hilda at ang kaharap nitong babae na nakaluhod sa sahig. Nagulat ang mga ito nang makitang pumasok siya. Anong nangyayari dito? Sir Jordan, magandang araw po. Anong winala na empleyado yan na kailangan ko para sa meeting, Hilda? Kunot noong tanong ni Jordan. Yung presentation po para sa new model ng bagong sasakyan na i-release natin this month, sir. Nawala raw po sa table niya kaninang umaga. Ano? Kailangan ko yun ngayong umaga. Tumingkad agad ang pandidilim ng paningin niya at matalim ang mga matang binalingan ang babaeng empleyado. Nakayuko pa rin ito at sabog ang buhok. Saan mo nilagay yun? Bakit mo winala? Alam mo bang importante yun? At gagamitin ko yung ngayon sa meeting? Nasa cubicle ko lang po yun kahapon, sir. Then, where is it now? Hindi ko na po alam. Kaninang umaga nang pumasok ako, wala na po doon sa table ko. Hinanap ko na rin po sa buong palapag. Wala talaga. Damn it. How irresponsible you are. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Bigyan mo pa po ako ng oras. Hahanapin ko sa ibang palapag. Baka na-misplace ko lang. Ramdam niya kung gaano ito kadesperada. Ngunit anong gagawin niya? Mas importante ang presentation na iyon. Hinarap ni Jordan ang head ng HR na may dismayadong ekspresyon. I'm so disappointed with you, Hilda. Ikaw ang inaasahan ko mag-hire na magagaling na empleyado. Pero ano to? This situation proved how lenient you are. Patawarin mo po ako, sir. Hindi na mauulit. Inaamin kong pagkakamali ko. Bumuga ng mahangin ang lalaki at halos tunawin na sa paningin ang nakayukong empleyado.
Kung may dahilan man kung bakit siya maaga naging bilyonaryo, iyon ay dahil sa disiplina sa sarili niya. He is known to be strict and cold. Iyon ang ugali na nagdala ng tagumpay sa kanya. Hindi siya takot mag-cut off ng tao sa kanyang buhay, lalo na kung wala itong ambag sa kanya. Hindi rin siya nagpapadala sa mga sipsip at mapangmalabis. Kaya ang sitwasyong ito ay sinusubok ang pasensya niya. Tumingin ka sa akin. Iangat mo ang mukha mo. Walang emosyong utos niya. Kita niya kung paano nanginig ang kamay ng babae sa sahig. Mas lalo lang ata uminit ang ulo ng lalaki. Tumingin ka sa akin, sabi. Sir, pasensya na po. Huwag mo po ako sisantihin. Ako lang pong inaasahan ng pamilya ko sa probinsya. Paunti-unting umangat ang mukha nito at bumungad ang namumula at pasang mukha ng babae. Ngunit sa kabila ng nakakaawang nitong estado, isang alaala ang pumasok sa isipan ng lalaki. Dahilan bakit nanlaki ang kanyang mga mata. A familiar memory from 15 years ago has struck down his mind, causing him to shiver. Ikaw? Mabilis pa sa 4:00 humakbang ang lalaki at sinapo ang labi nito. Ilang pulgada na lang ang distansya ng kanilang mga mukha, ngunit mas lalo lang nanindig ang balahibo niya nang makilala ito lalo. Walang palya, ito nga ang babaeng naalala niya. Christy? Ba't niyo po alam ang pangalan ko? Marahas na umigting ang panga ng lalaki. Ito nga ang babaeng hinahanap niya. Ang babae na matagal na panahong hindi niya nakalimutan kahit umiba man ang estado ng kanyang buhay. Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Ilang taon kitang hinahanap. Hindi ko po kayo maintindihan. Bakit mo po ako kilala, sir? Umiwas siya ng tingin at bumagsak ang balikat. Malamang hindi na nito siya naalala dahil sa pag-iba ng pisikal niyang anyo. Hindi mo na pala ako maalala. May halong pait ang salita niyang iyon. 15 taon na ang nakaraan. Una niyang nakilala ang babae sa probinsya na minsan siyang magbakasyon sa bahay ng lolo at lola niya. Nagkagusto siya rito, unang beses pa lang dumapo ang mga mata rito. Kaya niligawan niya ang babae. Christy was his greatest puppy love. Ilang buwan lang siya na natili sa probinsya noon, kaya nang kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Nawalan sila ng komunikasyon. No letters, no chats, and no calls. Parang bulang naglaho ang relasyon nila, ngunit gayunpaman hindi siya nakalimutan. Bata pa lamang sila noon, kakatuntong pala ng 18, naive, desperate for love, at nakakagawa ng anong mga bagay. Akala niya hindi na muling masisilayan ang mukha nito. Ngunit isang bagay ang nagbigay sa kanya na pag-asa, a childish act that turned out to be real. Ang tinatawag nilang kasal-kasalan. Sino ka ba? Hindi kita maalala, sir. Ako ang asawa mo, Christy. Hindi pa ako kasal. Wala akong asawa. Nagkakamali ka. Kasal tayo. Mapait siyang ngumiti at hindaplos ang malamig nitong pisngi. 15 taon na ang nakaraan. Ikinasal silang dalawa ng tiyuhin niyang si Pablo, isang hukom. A close family friend ng lolo at lola niya na madalas bumisita sa kanila noon. Naging malapit din kasi sa tiyuhin niya si Christy dahil wala itong anak. Kaya nang malaman na naging sila, ito ang unang sumuporta sa kanila. Biro lang yun noon, laro lamang para sa kanila nang ayain ang judge na ikasal sila. Ngunit hindi alam ng lalaki na irehistro pala ni Pablo ang kasal. Kung hindi pa ito kukuha ng Certificate of Senomar na kailangan sa legal documents niya, hindi pa malalaman ng lalaki dahil ang bumungad sa kanya ay Certificate of Marriage Contract. Gulat na gulat siya noon, but eventually became happy kasi nakahanap na ng paraan kung paano ito mahanap. Sir, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Ni boyfriend wala nga ako. Asawa pa kaya? Tsaka, abala ako sa buhay para magka-boyfriend. Mabilis na nag-shift ang emosyon ni Jordan. Kung kanina handa na itong sisantihin ng babae, ngayon kulang na lang pasalamatan niya lahat ng mga santo.
kung saan-saan na niya pinapahanap ang babaeng noon. Nasa isang building lang pala sila nagtatrabaho. Hilda, Nilingon niya ang HR. Sir? ipahanap mo sa assistant mo ang presentation. Kailangan mahanap nila ngayong araw o kung hindi, sabihin gumawa ng bago o try retrieve the files. Maghanap kayo ng kahit na anong paraan. Sabihin mo rin sa sekretary ko na i-postpone ang meeting ngayon at sa susunod na araw na lang dahil may importante akong gagawin. Kita ang pagtataka sa reaksyon ng matandang HR, ngunit wala itong magawa kundi sundin ang utos ng lalaki. Lumabas ito ng kwarto na may matalim na tingin kay Christy. Samantalang ang babae ay napapunas ng luha, ngunit nagtataka pa rin sa inasta niya. Sir, pinagdikit ni Christy ang dalawang palad. Huwag mo po ako sisantihin, please. Ako lang po ang nagtatrabaho sa amin. Umupo si Jordan sa swivel chair at prente itong pinagpastan. May asawa ka na ba? Sinabi ko na pong wala pa nga. That makes sense. Kasi hindi ka may kakasal kung naikasal ka na noon. Mapipigilan nun ang kasal mo kasi kasal ka sa akin. Sir, paulit-ulit pa tayo eh. Wala po talaga akong asawa. Kahit ikaw, hindi ko asawa. Napapalo na po ba kayo? Alam ko naman na may kasalanan ako. Pero wag niyo akong pagtripan, please. Natawa siya. Minasahe ng lalaki ang baba at nanliit ang tingin dito. Baka nga. Kasi kahit ako, hindi rin makapaniwala noong una. Pinagmasdan niya ang namumulang pisngi ni Christy. Walang pinagbago. Tila isang Diyos ang nakataka sa palasyo pa rin ang ganda nito. Mula sa porselanang kutis, medyo kulot na brownish hair, namumulang pisngi, malapuso na labi, at nangungusap na mga mata. Para itong lumabas sa katha ng kusinong manunulat. Try remember me from 15 years ago. Sa Batis, sa gazebo. Madalas tayong pumunta doon noon sa Aklan. Nang magbakasyon ako kila Lolo, nagkakilala tayo dahil katulong nila ang mama mo. Naalala mo pa ba ang mga Cervantes? Nasapon ng babae ang labi sa sinabi niya. Nakita niya kung paano rumestro sa isipan nito ang parehong alaala, kasabay ng pamumula ng buong muka. Naalala mo na ba ngayon? Hindi maaari. Ikaw, si Luke? Luke Cervantes? Ako nga. Luke Jordan Cervantes ang buong pangalan ko. Hindi ako makapaniwala. Ang boss ko, ay ang dati ko pa lang. Dati mong nobyo. That's right. Mabuti at naalala mo na. Ngayon bumalik na ba sa isipan mo ang kasal-kasalan na ginawa natin noon sa Batis? Sa harap ng gazebo? Oo, napakulap-kulap ito at nasapo ang labi. Pero imposibleng maging totoo yun. Kasi biruan lang natin yun kasama si Uncle Pablo. Yun din ang akala ko. Pero na-erase pala ni Tito ang kasal natin yun. Sa mata ng batas, mag-asawa tayo, Christy. Halos mamutla na sa mga nalalaman ang kawawang babae. Hindi nito maproseso ng maayos ang narinig, kaya napabulagta na lang ito sa sahig at nawala ng lakas. Hindi maaari. Si Uncle Pablo, nasaan na siya ngayon? Gusto kong malaman kung bakit niya yung ginawa. You're too late now. Matagal nang patay si Uncle. Namatay siya 9 years ago dahil sa cancer. Naku po. Maniwala ka sa akin. Kahit ako hindi sinabi na Uncle nun. Hindi ko alam na sineryoso niya yun. Bakit kasi siya pa ang inaya natin? Ideya mo yun, di ba? Baka ikaw rin ang nag-utos sa kanya, Jordan. It was never my intention, Christy. Back then, when we thought our love would last, hindi natin yun naisip. Hindi ko siya inutusan. Ikaw ba, naisip mo? Paano tayo ngayon? Hindi ako makapaniwala. Nasaan ang patunay mo? Baka niloloko mo lang ako. Sinapo ng babae ang buong muka. Tuluyan gumaan ang pakikitungo sa lalaki. Hindi gaya kanina nakabado dahil sa strikto nitong tinginan. Ngayon nakaginhawa na ng maluwag ang babae. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? I will show you the truth. Pupunta tayo ng local civil registry office. Dahil dito nirehistro ni Uncle ang kasal natin.
Nandoon ang marriage certificate. Walang nagawa ang babae kundi sumunod. Kuryoso rin sa kabila ng pagkagulat. Hinatak niya lahat ng naiwang lakas sa katawan at tumayo. Para siyang tinakasan ng kaluluwa sa roller coaster na pinagdaanan. Kanina lang, kabado siya ng sobra sa pag-aakalang sisesantihin na ng boss. Ngayon, kabado pa rin siya. Pero dahil baka kasal na nga siya. Pababa sila ng building nang matanawan ng mga empleyadong kuryoso rin sa kung anong nangyayari. Si Christy ba yung kasama ni Sir? Di ba pinatawag siya ni Ma'am Hilda sa HR room kanina? Naiwala niya kasi ang presentation para mamaya. Baka sinisanti na. Hindi naman umiiyak. At saka, kilala naman natin si Sir. Hindi yan naghahatid ng empleyado sa tuwing nagsisisante, no? Sa bagay, may point ka. Pero ano kaya minamadali nila? Hindi muna sila dumiretso sa LCRO dahil tumungo sila sa libingan ni Judge Pablo. Doon nga napatunayan ng babae na totoo ang sinasabi ni Jordan. Hinaplos niya ang lapitan ng Ginoo at pumikit upang damdamin ang lamig. Dahil nagtatrabaho ang ina sa mga Cervantes noon, napalapit na rin ang loob niya sa abogado. Bilang close friend family ng mga ito at matagal din naging abogado ng pamilya bago naging hukom. Araw-araw itong nasaka sa Cervantes noon. Walang asawa at walang anak. Ngunit malapit ang loob nito sa mga bata. Isa na siya sa mga paborito nito at tuwing umuuwi ito ng aklan noon, palagi siya ang may pasalubong. Para na niyang ama si Pablo dahil lumaking walang papa si Christy. Sa pagkakaalam niya ay naghiwalay ang mga magulang noon at hindi nalaman ng ama na pinagbubuntis siya. Kaya naman nang malaman nito na magkadevelopan sila ni Jordan, si Judge Pablo ang unang sumuporta sa kanila. Hindi sila hinadlangan kahit bata pa at magkaiba ang estado sa buhay. Mahirap siya, mayaman ang lalaki. Ano kaya ang rason mo? Bakit nirehistro mo ang kasal-kasalang yun, Uncle? Walang ibang maisip si Christy kundi ang pagmamahalan nila ni Jordan noon. Saksi ang matanda kung gaano nila kagusto ang isa't isa. Kaya siguro, ginawa nito ang kasal sa pag-aakala na hindi sila maghihiwalay. Hindi nito naisip na pansamantala lamang yun. Ni hindi sila nagtagal ng lalaki. 3 buwang relasyon lang iyon. Ngunit sa 3 buwan, masasabi niya minahal niya ng totoo ang lalaki. Ito ang first love niya. A first love that never died. Nakalimutan man niya ang itsura ng lalaki, nanatili pa rin ang parehong tibok ng puso niya sa tuwing naiisip ito. Sadyang hindi niya lang agad nakikilala dahil ibang pangalan na at nag-iba ang pisikal na anyo nito. Lumaki at tumangkad si Jordan. Gumwapo rin ito lalo. Kagaya na lamang kanina, halos hindi niya naitago ang pagka-overwhelm ng sistema niya nang sabihin ko sino ito. Kasing bilis ang kidlat pumasok sa isipan niya ang mga alaala noon. Let's go now. Pagkatapos sila sa sementeryo, dumiretso sila sa LCRO building at pagdating doon, ni-request ang lalaki ang marriage certificate nila. Halos lamunin siya ng kabog ng dibdib habang pinagmamastan ang babaeng ungkatin ang files nila. Sandali pa, lumiwanag ang mukha nito. Indikasyon na nahanap na ang hinahanap. Nahanap ko na. Halos takasan siya ng hininga. Nasa kamay na ng babae ang folder. Hindi niya ito magawang dungawin dahil tingin niya tatakasan siya ng ulirat. Kasal na siya. Kinasal sila ni Jordan. Anong gagawin niya? Sa loob ng 15 taon, wala siyang ideya na naitaling na pala ang kamay niya. What a pleasant surprise naman. Kayo po ba si Mr. and Mrs. Cervantes? Hindi niya magawang sumagot sa tanong niya. Mrs. Cervantes. Para ba nagpintig ang padidig niya na marinig iyon? Kami nga, miss. Si Jordan ang sumagot. Naramdaman na babae na gumapang ang kamay nito sa baywang niya. Marahang dinantay ng lalaki ang kamay ron. May ibinilin po pala sa amin si Judge Paulo Sullivan bago irehistro niya ang kasal ninyo noon. Sabi niya, sabihin daw sa inyo kapag kukunin na ninyo ang certificate. Naging atentibo agad siya. Anong sabi niya, miss? Ngumiti ang babaeng staff.
Hindi daw niya aksidenteng nirehistro ang kasal niyo dahil sinadya talaga niya. At kapag dumating daw po ang panahon na alam na ninyo ang totoo at kunin na ang kopya ng marriage certificate, huwag naman daw po sana dahil sa pagpapaanal kayo. Balang araw, malalaman niyo rin po ang dahilan niya. Nagkatinginan silang dalawa. Their eyes was glued to each other after hearing what the woman said. Pareho silang guilty. Ito na po. Sana totoo nga po ang sinabi ni Sir Pablo at hindi ito para sa annulment niyo, ha? Hindi naman, miss. Umiwas siya ng tingin. Naku, mabuti naman po. Sana abutin pa kayo ng matagal na panahon, Mr. and Mrs. Cervantes. Wala silang nausal. Kapwa na ubusan ng salita ang dalawa. Kahit na lumabas na sila, walang lumutang na topiko dahil nagkakatitigan lamang sila. Let's go back to the company now. Basag sa katahimikan ng lalaki. Ito ang may hawak ng folder matapos niyang tignan at nanghina siya. Nanatiling magulo ang reaksyon ni Christy. Paano niya marehistro sa sistema niya na kasal na siya? Pakiramdam niya bumangon lang ata siya ngayong araw para magulat sa mga nangyayari. Ang malas ko talaga. Sinabunutan niya ang sarili kaya sinulyapan siya ni Jordan. Sisantihin mo pa rin ba ako? Hindi ko talaga sinasadyang mawala yung presentation mo. Iniwan ko lang yun sa table ko kahapon. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Huwag mo nang alalahanin yun. May importanteng bagay na dapat ka pang isipin kaysa riyan. At tigilan mong pagsabi sa sarili na malas ka. Dahil hindi. Swerte ka nga eh. Pero yun ang trabaho ko. Baka sabihin mo nagpabaya ako. Nag-overtime pa nga ako nun kahapon para lang dun. Tumango ang lalaki. I said you don't need to worry about such a thing, Christy. You're my wife now. Importante pa ba sa akin ang presentation na yung kaysa sayo? Natuptop ang labi niya at tumoble ang pagkabuk ng dibdib. Anong gagawin ng babae? Napapikit siya at taimtim na nanalangin. Sa Diyos si Jordan sa mga sinasabi nito. Mukhang gusto pa nga ata ng lalaki na kinasal sila. Isip niya. Hiyahatid na kita sa room nyo. Tatawagan na lang ulit kita kung may kailangan ako. Maraming salamat sa free ride mo. Pagdating sa 30th floor, mabilis tumipod ang mata ng lahat nang pumasok sila. Hindi na siya sinundan ng lalaki at hanggang sa pintuan lang ito naghatid. Diretso si Chris sa table at nang mawala ang kanilang boss, agad siyang pinalibutan ng mga kasamahan, taglay ng kuryoso nilang mga mata. Saan kayo nagpunta ni Sir? Sinisanti ka ba niya, Chris? Ang kuryosong si Janice na katrabaho ang nagtanong. Sinipat niya ito ng tingin. Hindi, may chinek lang kami sa labas. Pinagalitan ka ba niya? Hindi rin. Narinig namin na naiwala mo raw ang presentation para sa meeting nila. Pero hindi ka niya sinisante? Hindi ka rin niya pinagalitan? Alam mo ba kung gaano ka big deal yun? Kilala bilang mata pobre at cold si Sir Jordan, di ba? Ba't himalang sinama ka niya? Hindi rin siya mukhang galit kanina. Para bang hindi ito makapaniwala na bumalik siyang walang gasgas. Umangat ang kilay niya dito. Pagkatapos ay isang tignan ng babae ang mga kasama. Walang ideya ang mga ito sa totoo. Samantalang siya bothered na. Paano niya tatawagin ang sariling Mrs. Cervantes? Hindi ko alam. Baka good mo lang siya kanina. Parang imposible naman. Yung dating sekretary nga niya. Sinasanti agad niya matapos magkamali ng nilagay na kape sa inumin niya. Considering na halos 5 years na yung nagtatrabaho kay Sir. Kaya, anong dahilan niya? Ba't mukhang lumambot siya? Umiwas ng tingin ang babae. Sa mga kuryosong kasama, mas lalong lumalaki ang desisyon niya mag-file ng annulment para sa pareho nilang ikakatahimik. Para sa kanya, makakabuti yon para magpatuloy ang normal nilang buhay. Kaya naman, sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kausapin ang lalaki. Ngunit 2 beses siyang nabigo dahil nasa Singapore ulit ito para sa isang business deal. Sinundan pa ng presentation sa mga stockholders na naudlot dahil sa pagkawala ng presentation. Doon din lumala ang usapan tungkol sa kung anong totoong relasyon nila
Natapos may lumabas na chismis mula sa kwento ng HR nila na si Hilda. Nang araw na iyon, ang ginang ang saksi sa nangyari. Pero hindi din alam ang buong katotohanan dahil pinalabas ng lalaki. Ang mga narinig na chismis ng babae, malandi raw siya, bayaran at escort ng CEO. Nilandi raw niya ito kaya hindi siya sinasante. Kahit kailan, hindi ako naikama ni Sir Jordan. Hindi niya ako bayaran, kaya hindi ako sinasante. Mali ang iniisip niyo. Hindi na napigilan ng babae ang frustration sa dumagdag pa sa problema niya, kaya hindi na napigilan ang boses na tumaas. Oh, ba't galit ka agad kung hindi totoo? Sabat ni Janice. Dahil hindi maganda ang pinakakalat ninyong usapin. Kayo kayang sabihing bayaran. Nagtatrabaho lang ako na maayos dito. At tumigil ka nga. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagpakalat ng chismis, ha? Sa trabaho, hindi may iwasan ang magkaroon ng kontra at isa na roon ang katrabaho niya si Janice. Unang araw pa lang niya sa trabaho, hindi na sila magkasundo. Ramdam niyang naiinggit sa kanya ang babae at ngayong nalaman niyang ito ang nagpakalat ng maling kwento, umapoy na ang galit niya. Kung hindi pa sinabi ng ibang kasama, hindi niya malalaman. Kung makapagsalita ka, parang lalabas ka na sa totoo mong anyo. Eh ano naman kung may kumakalat na ganoon? Kung hindi totoo, huwag kang sumawsaw. Ikaw ang huwag sumawsaw. Pakialamera ka. Uy, nagagalit na siya oh. Iyak ka na lang. Tama na yan, Janice. Ikaw naman kasi. Ba't mo pinapakalat ang ganoong kwento? Saway naman ng mas matanda sa kanila. Eh yun ang narinig ko mula kay Ma'am Hilda na hindi daw nagalit si Sir Jordan sa kanya kasi nakilala siya. Malamang naalala ni Sir ang mukha ng babaeng yan matapos makita sa isang bar. Sabi pa naman ng iba doon, nagtatrabaho noon. Hindi na niya hinayaang matapos ang walang kwentang sinasabi nito dahil malakas nang sinampal ni Christy si Janice. Halos na manhid ang palad niya sa lakas nun. Walang hiya ka? Ba't mo ko sinampal? Pumutok na talaga ang galit niya at hindi napigilan. Nasapo naman ng mga kasama nila ang labi matapos makita ang nangyari. Sumabog ang buhok ni Janice at mabilis sinapo ang pisngi dahil sa hapdi. Kung inaakala mong maaapi mo ko, doon ka nagkakamali. Dahil hindi ako katulad ng iba na hahayaan na lang na apihin ng mga katulad mong may superior mentality na kapag maungusan ng iba nagagalit agad at nang sasabotahe. Kaya gulat ka kasi sinampal kita? Nakakita ka na ngayon ng katapat mo, kaya wag ako, Janice. Bruha ka! Kupal! Bayaran! Isang sabi mo pa niyan, tatadyakan kita. Bayarang babae? Abay, bruha ka rin! Sa takot na tadyakan nga niya si Janice, inawat na siya ng mga kasama at pinalayo rito, naiwan sa kinatatayuan ng babae na sapo ang muka at matalim ang tingin sa kanya. Ulitin mo pa talaga yan at makikita mo. Ninuro niya ito at sarap na tadyakan ng babae. Kahit kailan, naiilata talaga siya rito dahil sa ugali nitong basura. Kung may isang bagay man na namana siya sa ina, iyon ang pagiging palaban nito. Hindi sila nagpapaapi, hindi nila hayaan apakan sila ng mga tao lalo na kung alam niyang nasa tama sila. Mabait naman sana siya at ayaw ng gulo. Ngunit sinusukat talaga nito ang pasensya niya. Ayaw ng babae na gawa ng masamang kwento para lang siraan siya. Pwisit ka? Bruha? Malakas lang ang loob mo kasi malaki ka sa akin. Hindi kita gaganyanin kung hindi ka nakikialam. Tamo, alam mo ba ang totoong nangyari ha? Ba't ganun ang kinakalat mo? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala rin akong atraso. Pero kung mainggit ka sa akin, parang malaking kasalanan na nakilala mo ko. Aminin mo, ikaw rin siguro ang kumuha ng presentation sa table ko noon. Gaga ka? Ako pa ang pinagbibintangan mo? Eh ano yung nakita ko sunog na folder sa trash bin ha? Ay, oo nga. Sabay din ng mga kasama nila. Kahapon ng umaga na makita niya ang pamilyar na folder sa basurahan sa teres, itatapon na sana niya ang bottle ng inumin ng energy drink nang mapansin ang sunog na folder sa ilalim.
Nang tignan ng babae, nakita niyang iyon ang presentation na ginawa para kay Jordan. Hindi yun mapupunta sa trash bin kung hindi kinuha ng kusino. At mas lalong hindi masusunog yun kung hindi sinadya. Ba't akong pinagbibintangan mo? Nakita kita nung isang linggo, Janice. Sabat ng isa nilang kasama. May sinusunog ka nun sa likuran ng teres. Tas tinanong pa nga kita kung ano yun. Sabi mo, expired files na kailangan sunugin. Hindi ko alam na yun na pala ang presentation ni Sir. Ginawa mo siguro yun para mapagalita si Christy at masisante. Hindi ako makapaniwala na abot ka sa ganoong bagay dahil lang ayaw mo sa kanya. Hindi yan totoo. Huwag mo nang i-deny pa. Kaya siguro ikaw rin ang nagkalat ng masamang kwento na bayarin si Christy kasi di mo nakuha ang inaasahan mong kalalabasan. Tama ba yung narinig ko? Pumasok sa kwarto si Hilda na kunot ang noo, suot ang glasses nito. Mukhang mangangain ng tao ang ginang dahil sa strict aura nito. Ma'am, mali po kayo nang narinig. Mabilis lumapit dito si Janice upang magpasipsip, ngunit inangatan lamang ito ng kilay na matandang HR. Alam mo ba kung gaano kalaking abalang ginawa mo? Napagalitan ko ng masama si Christy. Minabilis ni Sir Jordan ang assistant ko sa paghahanap at paggawa ng bagong presentation dahil importante yun, tas sinunog mo lang pala. Ma'am, pasensya po. Patawarin mo po ako. Sa tingin mo ba mababaw lang ang ginawa mo para patawarin ka? Napasandal sa pader si Christy at sinapo ang dibdib. Ngayon lang siya nakaramdam ng pagkahingal matapos mapatunayan sa sarili na hindi siya ang may kasalanan sa pagkawala ng importanteng files. Sinisisi pa niya ang sarili noon dahil akala niya incompetent employee siya. Patawad, Ma'am Hilda. Hindi ko ito inaasahan sa'yo, Janice. Dismiyado ako. Umiwas siya ng tingin dahil nauumay na sa peking pagmamakaawan ni Janice nang madayo ang tingin niya sa pintuan. Umawang agad ang labi niya nang matanaw ang papasok na si Jordan. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan at narinig ang lahat. Fire her already, Hilda. Sir, nandiyan ka pala. Lahat ng empleyado na naroon ay gulat na gulat nang makita ang pagdating ng boss nila. Lahat nilamon ng kaba at takot sa galit na ekspresyon ng lalaki. Sir, bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko na uulitin. I will prove I'm worth it. Pangarap ko pa itong kumpanya, sir. Huwag ka na magmakaawa. Dahil kailanman hindi ako nakakaramdam nun. Ani nito sabay baling sa kanya. Sapat na ang mga narinig ko para malaman ang katotohanan. You made a big mistake by burning up my presentation. Though thankful ako sa'yo kasi kung hindi mo yung ginawa, hindi ko makikita ang asawa ko. Napapikit si Christy at malalim na nagbuntong hininga. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis sasabihin ng lalaki ang tungkol sa kanya. Tama po bang narinig namin? Asawa mo si Christy, sir? Yes. Narinig niyo din ba? Christy is my wife. Matagal na kaming kasal. Napuno ng gulat na singhap ang buong kwarto. Lahat nagpasalin-salin ang tingin sa kanya at sa boss nila, while everyone was utterly shocked. Christy couldn't contain her dismay because of the controversial way Jordan told them the truth. Parang kaswalang ito. Daw nagpapasalamat siya dahil nalinawan na ang lahat. Kaya pala hindi mo siya sinasante o pinagalitan kasi asawa mo siya, Sir Jordan. Tumango ang lalaki at muli siyang sinulyapan. Pagkatapos ay dinungaw nito si Janice na mukhang nagsisisi na ngayon sa ginawa. Gaya ng sabi ko, unthankful for you. Pero ang mali ay mali and it should be punished. Starting today, you're fired. Sir! Sakto ring pumasok ang security guard sa loob at pinalabas na ito ng lalaki. Dinig na dinig ni Christy ang pagmamakaawa ng babae at ang paghingi nito ng pasensya sa kanya. Ngunit huli na. Ganon ang tao. Hihingi lang na paumanhin kung huli na when in the first place pwede naman sanang gawin una pa lang. Lahat kayong narito. Ayaw kong marinig na ginagawa ninyo ng masama ang asawa ko. You should respect her as you do to me at kung lalabagin nyo yun, para na rin ninyo akong binastos. Copy po, sir. Hinding-hindi namin yung gagawin kay Ma'am Christy.
Sabog na sabog ang buong apat sa sulok ng kwarto sa nakakagulat na confession ng lalaki. Pakiramdam ng babae hindi na niya kayang tumayo sa panginginig ng tuhod. Hindi niya kaya ang dami ng mga matang nakatuon sa kanya. Let's go, wife. Saan mo ko dadalhin? Ngumiti ito sa kanya na parang walang nangyari. Hindi siya makapaniwala. Sa opisina ko. Naroon ang mga pasalubong ko sa'yo. Hindi na nakareklamo ang babae nang hawakan nito ang kamay niya at marahang hatakin. Halos himatayin naman sa kilig ang mga kasama nila dahil sa unexpected sweetness ng kanilang boss. Hindi ko alam na romantiko din pala itong si Sir. Mukha lang siyang cold pero malambot din pala sa asawa. Ang swerte ni Christy. Pagdating nila sa opisina, ipinakita agad ng lalaki ang 10 paper bag ng mga mamahaling brand ng damit, sapatos at jewelries. For you. Hindi mo na dapat pinili to kasi hindi ko rin naman matatanggap. But I personally picked this for you. Sinabi sa akin ng sekretarya ko na 2 beses mo raw akong hinanap. Kaya naisip ko na baka na-miss mo ko. Ano bang silbi nito? Mag-asawa nga tayo pero hindi naman tayo nagsama. Ni hindi nga natin alam pareho hanggang ngayong taon. Kaya why act like we're a real couple? Tsaka alam mo ba kung bakit kita hinahanap? Hindi dahil miss na kita, kundi dahil gusto kong pag-usapan natin na paghihiwalay. Nakita niya kung paano nalaki ang mata ni Jordan nang marinig ang salitang sinabi niya. Para bang hindi nito inaasahan ang narinig. You want to end our marriage? Oo, iwas niya ng tingin. Alam naman natin na biro lang ang kasal-kasalan na yun noon. Mga bata pa lang tayo. Puppy love kumbaga. It was destined to fade away. At alam natin na sa ibang tao rin tayo nang pupunta. Pero sinabi mong wala kang boyfriend ngayon. Wala nga. Then why do you suggest that kind of thing? Naghalumbaba ito sa desk para makalapit sa kanya nang nakaupo sa upuan. Isipin mo ng mabuti. Walang divorce sa Pilipinas at ang tanging paraan lang para maghiwalay tayo ay sa pamamagitan ng annulment, which is a difficult way to separate. It costs much money at mahirap patunayan ang kailangan na grounds for annulment. Hindi ka naman sira. Hindi rin ako sira, kaya paano natin mapapatunayan? Also, busy ako sa trabaho at negosyo sa nakikita mo naman. Halos wala na nga akong oras para makita ka. Tingin mo ba magtatagumpay tayo? Napaisip siya dahil sa sinabi nito. Sa bagay, may punto ka naman pero makakaya naman siguro natin kung sasadyain. But I'm too busy, wife. May paparating akong opening launch ng bagong sasakyan ngayong taon at plano kong i-extend ang business abroad, a branch in Singapore. I also have pending business deals. I'm too busy for that right now. Pinagsiklop niya ang 2 palat sa kandungan. Nanliit ang mga mata niya dito. How about next year? Busy pa rin ako niyan. I'm busy kahit sa susunod na taon. Nito, sabay sandal ngayon sa backrest sa swivel chair. Imposible naman yan, Jordan. Kahit sa susunod na taon, basta gustuhin mo lang. Hindi ka ba mapapagod kakahintay nun? Hindi ko rin alam pero gusto kong subukan. Ayaw kong isipin ng mga empleyado mo na pinapaboran mo ko. Gusto ko lang ayaw magtrabaho ng tahimik. Then I have a suggestion for you. Let's try working our relationship. Kasi ako, gusto pa rin kita. Lahat ng gusto mong rules susundin ko. If gusto mo ng tahimik na workplace, ibibigay ko yun sa'yo. Ako naman ang boss dito, kaya walang problema. Pumuga siya ng hangin. Hindi inaasahan ng babae na may hirap pala itong kausapin. Parang spaghetting pataas pababa ang desisyon nito. Ewan ko sa'yo. Basta hindi ako titigil na pilitin ka. I want an annulment. Pasensya na para kay Uncle Pablo. Pero I think this marriage won't work. Lalo pa at magkaiba ang gusto nating lifestyle. Ano pa ang silbi ng adjustment ha? Hindi siya nakapagsalita. May punto ang lalaki. Sadyang ayaw lang talaga niyang ma-associate ulit dito dahil makakaabala lang sa kanya at mabilis siyang madistract.
Alam ng babae kung gaano siya katanga-tanga pagdating sa pag-ibig, kung gaano siya ka-resourceful at katalino, ganoon naman kabobo sa isang relasyon. Maiwan na kita. Wait, Hinatak siya nito pabalik. Ano na naman ang ihirit mo? pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang address mo? Kumunot ang noo ng babae. Para maihatid ko ang mga regalo na to. Sayang naman kung hindi mo kukunin. Para sa'yo to eh. Umirap siya ng harapan. Ayaw ng babae na gumagastos ang lalaki para sa kanya, lalo na sa mga bagay na maaari namang mabili sa mas murang halaga. Fine, titignan ko na lang sa application form mo. Makikita ko rin naman yun. Loko ka talaga eh. Ito na, sasabihin ko na. Joke? Ayaw ko. Bahala kang maghanap ng form ko. Matagal na rin naman yun. Pagkasabi noon, gumuhit agad ang matamis ng ngiti sa labi nito. Alam na babae na may iba na naman itong iniisip at tama nga ang hinala niya dahil pagdating niya ng bahay pagkatapos ng araw na iyon, naroon na sa sala, naghihintay si Jordan, parang hari na naghihintay ng katulong, nakadekwatro ang mga paa sa maliit nilang sofa. Ba't nandito ka? Ngumisi ito. Sinabi ko na sa'yo sa application form ko na lang titignan ang address mo. Matalim siyang umirap. Gusto niyang sipain ito palabas, ngunit ano pa bang magagawa niya kung pati mga pamangkin ay niregaluhan na nito. Tita, niregaluhan po kami ni Tito ng mga laruan. Sabi niya asawa mo raw siya, tita. Lumuhod ang dalaga at hinaplos ang mukha ng mga ito. Nagustuhan niyo ba ang regalo niya? Opo. Mabait pa siya sa inyo? Opo. Pagkarinig no nilingon niya lalaki, kumalma rin naman ang reaksyon niya. Oh, Christy, nandito ka na pala. Mula sa kusina ay lumabas naman ang pinsan niyang si Karen. Single mom ito at sa bahay nito siya tumutuloy pansamantala. Nagkasakit kasi ang kapatid, kaya kailangan niya magtipid ng sahod. Sakto, nagluto ako ng merienda. Ba't nauna pa sa yung asawa mo ha? May malisyosong tingin ito sa kanya. Ngumuso siya. Ilang buwan pa lang siya nakatira sa kanila kaya walang masyadong alam ang pinsan. Basta alam niyang inunahan na siguro siya ni Jordan sa pagsabi. Hindi ko talaga alam na kasal ka na. Ikaw ha? Masikreto ka talaga. Parang hindi tayo close. Pasensya na. Di pa kasi ako handa at nahihiya pa. Okay lang, naiintindihan ko. Tsaka mabait naman itong si Jordan. Jordan, kumakain ka na ba ng banana Q? Hindi yan kumakain. Kumakain ako. Inunahan siya ng lalaki. Kunot ang noo niya at hindi maniwala. Kumakain ka ng ganitong merienda pang mahirap? Pulong niya. Para sa'yo, susubukan ko. Buong pagkain nila, walang ginawa kundi magmatsyag ng babae. Namangha siya kung paano ito nakikisabay sa kanila. Halata namang out of place ito dahil sa suot na mamahalin. Ngunit sinusubukan nito makibagay. Ang hindi inaasahan sa lahat ng babae, may tinatago pala itong sense of humor. Tawang-tawa ang mga pamangkin niya sa mga daddy jokes si Jordan. Ano gusto niyong pasalubong sa susunod kong balik dito Ay, nag-iisip ka pa na makakabalik ka rito? Hindi na, Jordan. Babalik ako dito. Di mo ako mapipigilan. Ba't pa mapilit ka ha? Peka siyang umirap at tinampal ito sa tibtib. Iasawa kita. Gusto kong makita ka araw-araw. Sa opisina. Sa'yo rin naman ang galing na ayaw mong ma-associate tayo sa kumpanya, di ba? That's why I'm avoiding. At dito na lang. Alam mo rin naman na ayaw mong pumayag kung yayain kita mag-date. Hindi siya nakapagsalita. May punto ito. Party na to ng getting to know each other again. Gusto kong mag-work ang marriage natin. Sa huli, pumayag na lang din ang babae. Mas better na ang pumunta sa bahay kaysa siya sa ang pumunta sa bahay nito o mag-date sila. Mas lalong hindi ang maglandian sila sa trabaho. Pagdating ng 10:00, nagpaalam na rin ang lalaki na uuwi. Hinatid siya sa labas ng babae. Mag-ingat ka. Yes, wife. Niyakap ni Christian sarili. Ang cringe pakinggan sa tuwing tinatawag mo kong wife. Alam mo ba yun?
Ibinaba ng lalaki ang bintana ng sasakyan at tumungaw. Ngumisi ito sa kanya. Di baby na lang. Mas lalong nakakadiri. Pakinggan masyado. Marahang humahalakhak ang lalaki. Okay, wife na lang ulit. Aalis na ako. Pumasok ka na. Delikado sa labas kapag gabi. Tumango siya. Sabay silang tumalikod sa isa't isa. Pagpasok ng babae sa bahay, kinuyog na siya ng pinsan. Kanina pa pinipigilan ni Karen na imbestigahan ang pinsan. Ba't hindi ko alam na ganun pala kagwapo ang boylet mo, ha? Mukha pang mayaman. Mayaman talaga yun, pero hindi ko boylet. Diyos me, Day. Inggit ako sa'yo. Ang gwapo ni Jordan. Ikaw na ang pinagpala sa lahat. Umupo siya sa sofa at sumandal. Sumunod din naman ang pinsan. Sabi nga kasal na daw kayo. Matagal na. Kailan yun nangyari, ha? 15 years ago. Nagkakilala kami noon sa probinsya, Karen. Dahil nga unfamiliar na love, kung ano na lang ang ginawa namin. May close friend siyang judge noon. Nagkasal-kasalang kami. Mula noon, hindi na rin kami nagkita. Ngunit narehistro pala nung judge ang kasal namin. Lately ko lang din nalaman na magkita ulit kami. Dahil boss ko pala siya. Oh my! Parang telenovela ang love story ninyong dalawa ah. Nagkita pa talaga kayo? Kahit 15 years na ang nakaraan? Oo nga eh. Hindi ko akalain na sa kumpanya pala niya ako nagtatrabaho. Kilig na kilig si Karen nang ikwento niya ang buong pangyayari. Hindi nito siya hinuskahan at pinush pa nga na i-work out ang marriage nila. Huwag mo na siyang pakawalan pa. Makatingin pa lang sa'yo. Parang patay na eh. Akalain mo yun? Hinanap ka pala talaga niya. Sinakop ni Christy ang takas ng buhok at inipit sa likuran ng tenga. Tingin mo ba panahon na para subukan ko? Oo, matanda ka na. Sobra na nga sa kalendaryong edad mo. Kaya tama lang na mag-asawa ka na. Dapat may anak ka na kahit isa lang, para pagtanda mo, may mag-aalaga naman sa'yo, Day. Na-appreciate ng babae ang advice ng pinsan. Lahat naman ata may point. She's the only one who's being hard on herself. Dala na rin siguro ng mga pinagdaanan noon. Tingin ko magagalak sila tita kapag nalaman nila na may boylet ka na. Tignan mo, magkaedara lang tayo. Pero 10 years old na ang panganay ko. Natawa siya at kiniliti ang pinsan. Maaga ka kasing lumandi. Napuno ng halakak nilang dalawa ang buong sulok ng bahay. Kinaumagahan, maaga pumasok sa trabaho ang babae at naramdaman niya ang pag-iba ng pakikitungo ng mga ito sa kanya. Dito ka po maupo, Ma'am Christy. Huwag niyo na akong tawagin na ma'am, hindi ako sanay. Nahihiyang saan niya nang nasa cafeteria para sa tanghalian. Nakakahiya kasi, asawa ka ng boss natin. Hindi talaga kami makapaniwala. Sobra mong simple, napaka down to earth. Nagpatuloy rin naman ang araw kahit na nag-iba ang pakikitungo nila sa kanya. 2 beses silang nagkita ni Jordan, ngunit sinulyapan lang nito siya at hindi man lang ngumiti. Pagsapit ng gabi, nauna pa itong dumating sa kanya sa bahay. Naging okay sa kanya ang daily routine nila ng lalaki. Hindi nagpapansinan sa trabaho at clingy naman sa bahay. Bilib tuloy siya kung gaano ka-professional si Jordan. Kaya nitong kontrolin ang sarili. Ba't hindi kayo sabay kumain ni Sir Jordan? Mag-isa lang siya sa opisina niya madalas. Hindi mo rin siya dinadalaw. Mas prefer ko kasi ang tahimik na araw. Tsaka nakikita naman kami sa gabi. Anya. Sa bagay, may punto ka pero kung ako yun, ipapangalandakan ko talaga na ako ang asawa ng CEO. Hindi kasi ako ganon. Gusto ko magsumikap sa sarili kong kakayanan at hindi umaasa sa ibang tao kahit paasawa ko yan. Bilib na bilib sa kanya ang mga katrabaho. Nang araw ulit na yon, nag-cross ang landas sila. Ngunit kahit wala si Jordan. Aksuplado naman ang lalaking yun. Seneryoso talagang sinabi ko. Offended niyang wika. Buong linggo na ganoon na sitwasyon sa pagitan nila
Akala ni Christy kaya naman niya sabayan, ngunit hindi pala dahil sa ikalawang linggo na ininja pa rin siya ng lalaki. Hindi na niya nakayanan at kinausap ito. Nagkita tayo kanina, pero ni Hai hindi ka man lang nagsalita. Hangin ba ako para sa'yo, ha? Galit ka ba? Ano sa tingin mo, ha? Nakahawak siya sa bewang habang pinanlisikan ito ng mga mata. Ang sabi ko lang, huwag tayo maglandian. Hindi naman nasama roon ang huwag magpansinan. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi yun ang gusto mo. Babawi na lang ako mamaya. Ha? Hindi na kailangan. Bahala ka kung ayaw mo kong kausapin o pansinin dito. Yun naman ang gusto mo, di ba? Nasabi ko lang. Mabilis siyang tumalikod dahil alam niyang nauhuli na siya ng lalaki. Mabilis din itong tumayo mula sa swivel chair at dinalawang hakbang lang ang pagitan nila. Ba't ang hilig mo tumakas sa tuwing umiinit ang away natin, ha? Hinarangan siya nito at walang balak na palabasin. Naudlot ang tampo ng babae. Napalunok na ilang beses si Christy, lalo pa at muntikan na siyang masupsop sa mabango nitong dibdib. Pag-usapan natin ang problema mo. Don't keep your thoughts on yourself, Christy. Wala naman na. Liar. Sa isang iglap, binuhat nito siya na parang bridal style at dinala sa sofa sa harap ng glass walls. Nakita ang view ng buong syudad. Kumabog ang dibdib niya. Ilang libong boltahe ang namuo sa kanyang sistema, dahilan bakit nakaramdam ng samot-saring kiliti, kaba at kilig ang babae. Sabihin mo sa akin kung ano gusto mong mangyari. Wala no? Meron yan. Halakhak nito. Kahit nakaupo na sa sofa, hindi pa rin nito siya binibitiwan. Nakaskirt lang din siya at bahagya itong umangat dahil sa posisyon. Let me explain first. Akala ko kasi ayaw mo napansinin kita sa trabaho dahil gusto mo ng payapang surrounding. Kung alam mo lang kung gaano ako umiiwas sa kausapin ka kasi baka magalit ka. Hindi ko alam na gusto mo naman pala. Sana buong araw na lang kitang kinulit. Umiwas siya ng tingin. Sabihin mo na sa akin ang gusto mo. Makikinig ako. Namula ang pisngi niya. Alam sa sarili ng babae na hindi nawala ang nararamdaman nito. Sadyang pinipilit lang niyang itago. Pero ngayon ano pa ba ang silbi? Gusto kong pansinin mo naman ako kahit papaano. Tsaka kahit hindi ka na dumalaw gabi-gabi sa bahay ng pinsan ko. Basta dito mag-usap lang tayo. Okay. What my wife wants, my wife gets. Sige na. Bitawan mo na ako dahil may naiwan pa akong trabaho. Wag muna. Minsan lang to. Pagbigyan mo ng asawa mo. Tsaka, magda-date na rin tayo sa labas. No buts. Sige, I'll give you 20 minutes. Thank you, wife. Nanatili silang ganoon sa loob ng 20 minuto. Kapwa nakatingin sa tanawin sa harap habang hinahaplos ng lalaki ang buhok niya. Ang dating magulong tibok ng puso ay paunti-unti ring kumalma. Tuluyang naging komportable si Christy kay Jordan. Ang ganda ng tanawin. Ganito sigurong pakiramdam ng mga ibon araw-araw. Tama ka. Birds have the nicest view every day. Nakakainggit, no? Sa ilang beses nilang pag-uusap mula na magkitang muli, doon lang sila nakapag-usap ng kalmado at sang-ayon sa isa't isa. Paano ba yan? Lumipas na ang 20 minutes. Babalik na ako. Sumandal ito sa backrest at binitiwan naman siya. Alright. Tamang tumayo si Christy at inayos ang skirt. May malisyosong tingin na sumunod doon ang mata ng lalaki. Manyak! Natawa ito ng malakas. Ang saklap naman ng buhay ko ni hindi ko pwedeng tignan ang legs sa misis ko. Ngumuso rin siya at tumalikod na. Naramdaman niya sumunod naman ang lalaki at paglabas niya ng pintuan, humarap siya para sana isarado ang pintuan na bigla na lang itong humalik sa labi. Mabilis sa tutop ang labi ng babae. Goodbye. Apay! Nalaki ang mga mata niya sa ginawa nito. Gusto mo isa pa? Nangihinang sinapak ng babae ang dibdib nito.
Dahilan bakit lalo lang natawa si Jordan. Kiss lang naman eh. Malantod ka! Kahit nang nakabalik na siya sa pinagtatrabahuhan, ay hindi mawala ang pamumula ni Christy. Napapansin na yun ng mga kasama, kaya nagtago na lang siya sa magazine. Ang landi talaga ng lalaking yun. Nangunguha ba naman ng halik? Sumapit ang tanghali. Pagod na inunat ni Christy ang katawan at tinanaw ang mga kasamahan na naghahanda ng pumunta ng cafeteria. Bilang naroon din siya, kumakain palagi. Tumayo na rin siya only to be shocked na makita si Jordan na papasok na rin at may dalang food containers. Hi, Mrs. Ko. Sabay na tayong kumain. Akala ko nauna ka na. Papunta na rin ako sa cafeteria kasi. Sa opisina na tayo kumain. Ngumiti siya at kinilig. Sige, ilang libong paru-paro ang nagsaya sa tiyan niya. Gustong gusto yun ng babae. Masaya naman si Jordan dahil nakascore dito. Uy, sweet sila. Thank you, Hilda. Masarap sulitin ang mga araw na lalo sila nagkakasundo at nagiging open sa isa't isa. Sa lahat ng lalaking nakilala ni Christy, si Jordan na ata ang pinaka-formal at loyal. Lumalabas na rin sila kada Friday upang mag-date. Trabaho, bahay, date, vice versa ang naging routine nila. Alam mo ba, Kaz? Iniisip ko kung sasaya rin ba ang papa ko kapag nalaman na ganito ang relationship ko. Knowing na lumaki akong fatherless pero may lalaki nagmamahal sa akin ng wagas ngayon. Oo naman, siguro sasaya yun para sa'yo. Ang dahilan kung bakit mailap siya sa mga lalaki ay dahil lumaking walang ama si Christy. Wala namang sinasabi ng ina kung nasaan ang ama. Ang stepfather niya na ang ama ng kapatid na si Christy ay maaga ring nawala. Sa tanang buhay ko, si Judge Pablo at George lang ata ang malapit na lalaki sa buhay ko. Sabihin na nating madalang na magkaroon ng lalaki sa buhay mo. Swerte mo rin sa kanila kasi si George Paulo, ayun, sa kwento mo ay tinuring kang parang sariling anak. Si Jordan naman ay mahal na mahal ka. It's not the quantity, Tay. It's the quality. Tama ka. Iilan lang man sila sa buhay ko. Pero masaya ako at kontento. Kailan mo plano magbakasyon sa probinsya? 2 taon ka na rito nagtatrabaho. May bala ka ba ngayong taon? Iyon ang napag-usapan namin ni Jordan kanina. Kwento niya. Inopen niya sa akin ang magbakasyon sana kami kasi gusto niya makita muli si Mama. Para na rin daw hingin ang kamay ko. Oh, push mo na yan. Palagi ka nalang nagpapadala. Ikaw naman ang umuwi ngayon. Magiging masaya yun sila tita. Oo nga. Baka this month, makauwi din kami. Basta, dalhan mo ko ng mga gulay galing dun ha. Ang mahal ng bilihin ngayon. Makakales ako kung galing sa garden ni Tita Criselda. Inaasikaso muna nila ni Jordan ang mga dapat gawin bago ang bakasyon sa probinsya. 3 beses itong lumabas ng bansa at siya naman ay kinailangan tapusin ang lahat ng gawain. Inoferan pa nito siyang ipasa sa iba ang gawain niya, ngunit ayaw ng babae. Sabihin mo sa akin kung nahihirapan ka sa mga gawain mo. I'll have Hilda find a replacement for you para makapagpahinga ka bago ang bakasyon natin. Para makapag-beauty rest ang maganda kong misis. Hindi na, Jordan. Kaya ko naman. Tsaka, ako lang ang nakakaalam mga gawain ko. Ayaw kong ipasa sa ibang responsibilidad. Nangingiti ito habang nakikinig sa paliwanag niya. Oh, ba't nangingiti ka na naman? Nothing. I'm just amazed how principled you are. Nakakahanga rin ang work ethics mo. Pakiramdam ko, lalo lang ako nauhulog sa'yo. Tila may party na naman sa tiyan niya. Aba, hindi siya nag-ayos sa maganda. Para hindi nito mapansin, litaw pa naman ang red lipstick niya. After today, I'm going to Hong Kong at buong linggo yun. Medyo matagal akong mawawala. May billing ka ba sa akin? Wala naman. Siguro souvenir na lang. How about sumama ka na lang sa akin para makagala ka ron? May trabaho nga akong tinatapos. Kung gusto ko magbakasyon sa probinsya,
Wala akong panahon na dapat sayangin. Pwede ko namang i-extend yan. Ano pa ang silbi na ako ang boss mo? Umirap siya. Ayan ka na naman. Ginagamit mo na naman ang pagiging CEO mo. Hindi ka ba nag-aalala na mabankrupt ha? Gusto mong tignan ng bank account ko? Sige ba? Tanggap niya sa hamon nito. Nakangising binuksan ng lalaki ang laptop at ipinakita sa kanya. Agarang nasapo ni Christy ang labis na nakita. 8 digits? Mas lalong pumadpad ang pagiging pilyo nito. May 4 pa akong bank accounts. Baka gusto mo rin tignan how secured your husband is. Remember, I won't be called the youngest billionaire for nothing. Bilyonaryo ang asawa mo, Christy. Paalala ko lang. Halos takasan siya ng ulirat. Napasandal sa balikat ito ang babae at gulat na gulat. Ilang buwan na silang naglalandian, ngunit ngayon lang talaga nag-sink in sa kanya na sobrang mayaman ng asawa. Dinadog show pa niya ito minsan. Siguro dahil ang imahe na meron siya sa lalaki mula 15 years ago pa, kung saan hindi pa ito bilyonaryo. Kahit 50 mansyon pa kaya kong bilhin para sa'yo. Ayaw ko na mansyon. Gusto ko yung simpleng pamumuhay lang sa probinsya, sa gitna ng maberdeng bukid. Maraming gulay sa paligid. Kaya mo ba ang buhay na ganoon? I can. Napakurap-kurap ang lalaki. Ang gusto mo ay gusto ko rin, Christy. Ngumiti siya ng matamis. Tuluyan na niyang nakikita na makasama habang buhay ang lalaki. Sa simpleng buhay na pangarap niya at sa ama ng magiging anak niya. Dumaan ang araw na tila inihip lang ng hangin. Kasunod na lang na bumungad sa pananaw ng babae ang pamilyar na gate ng bahay nila sa probinsya. Nakauwi na rin siya sa wakas. Christy! Anak! Ate! Hindi na inaalala ng babae ang mabatong daan dahil tumakbo rin siya para salubungin ang ina at kapatid. Mama! Christine! Namiss ko kayo! Namiss ka rin namin, anak! Nakakahabag tip-tip ang pagkikita para sa kanila mag-iina. Si Jordan na nakatanaw sa likuran ay hindi napigilan ang makaramdam din ng saya. Lumipad ang tingin ng ina ng babae sa lalaki. Jordan? Ako nga po ito, Tita Criselda. Naku, ang laki mo na! Huli kitang nakita 15 years ago pa. Lalo kang gumwapo ngayon. Pero, matanong ko, ba't kasama ka nitong si Christy? Nagkasabay ba kayong umuwi? Opo. Naku naman, parang tulad lang ng dati. Hindi talaga maiiwasan na mag-cross ang landas ninyo. Kumusta ka na ngayon? May asawa ka na ba? Hindi pa kasi nasasabi na babae ang katotohanan dito. Sa kapatid pa lang niya si Christine. Gusto kasi niya sa personal para ipaliwanag na maayos dito. Meron na po. Abay, congrats! Natutuwa ako para sa'yo. Pwede ko bang malaman kung sino ang maswerteng babae? Nagkatitigan silang dalawa. Para bang naghihintay ito na senyales sa kanya. Tumango siya. Si Christy po. Ha? Tama pong narinig mo, ma. Mag-asawa na po kami ni Jordan. Ba't hindi ko alam? Bakit hindi ako naimbitahan? Mahabang kwento po. Halin na muna tayo sa loob at doon ko ipapaliwanag. Pumasok sila sa munting bahay na gawa sa kawayan at plywood. Hindi man engranding tignan, malinis naman at maayos tignan ng bahay nila. Disente na kung tawagin. Sa pader makikita ang certificates silang magkapatid, lahat ng academic achievements. Dumantay isa-isa ang tingin roon si Jordan. Napansin din iyo ni Christy. Pilip ka sa akin, no? Ang talino ng misis ko. Kung hindi pa tumikim ang ina, ay hindi sila titigil sa lambingan. Formal na umupo sa bamboo chair ang dalawa, kaharap si Criselda. Pwede nyo nang ikwento sa akin ang nangyari. Dali, dahil masama ang loob ko at inilihim niyo sa akin. Humugot ng malalim na buntong hininga si Christy. Nagsimula po ito 15 years ago, nang magbakasyon si Jordan dito at nagkakilala kami. Lingid po sa kaalaman mo, ma. Naging kami noon. Nanlaki ang mga mata nito.
Pasensya na po kung inilihim namin sa inyo. Bata pa po kasi kami noon at sobrang immature. Sa lahat ng tao malapit sa amin, si Uncle Pablo lang po ang nakakaalam. Si Pablo? Ang abogado ng mga Cervantes? Bahagyang umawang ang labi nito. Inisip ng babae na malamang kilala rin nito ang lalaki dahil dating katulong at malapit naman na kaibigan ng mga Cervantes si Judge Pablo. Opo, siya po ang nagbibigay advice sa amin noon. Dahil doon, naisipan namin magkasal-kasalan. Pero hindi namin aakalain na nairehistro pala ni Uncle Pablo yung kasal na yun. Huli na namin nalaman. Ipanalawanag niya ang lahat. Walang sikreto, walang kahit anong paltas. Tahimik lang ang reaksyon ng ina at sinusubukan intindihin ang lahat ng sinabi niya. Ikinuwento ni Christy ang pagkikita nilang muli sa Maynila at kung paano muling nagkalapit ang kanilang loob. Grabe ang tadhana sa inyo, ate. Sino mag-aakala na si Sir Jordan pa ang magiging boss mo sa trabaho? Pinaglapit talaga kayo ng panahon. Tumango siya. Hinawakan ng babae ang kamay ng ina. Kaya, patawarin mo po ako kung hindi ko agad nasabi sa iyo, ma. Gusto ko kasing personal sabihin kaya ito umuwi kaming dalawa. Naging mahirap man mag-adjust ng malaman ang totoo. Ngunit sa natutunan ko rin namang muling mahalin si Jordan. Mahal na mahal ko po siya, ma. Mahal na mahal ko rin po si Christy, Tita Crisel. Nagmamahalan kami. Hindi alam ng babae kung anong aasahan na reaksyon ng ina. Ngunit na makitang matamis itong bumungis-ngis, kumaan din ang pakiramdam niya. Tuluyan siyang nakahinga sa pagpigil ng kaba. Masaya ako para sa inyong dalawa. At ikaw, Jordan, wag mo na akong tawagin tita ha, kundi mama na. Dahil mula ngayon, anak na ang turing ko sa'yo. Maluha-luhang niyakap ni Christy ang ina. Inabot din naman nito ang lalaki at dalawa silang hinagkan. Tama pala si Uncle Pablo. Malalaman din natin ang purpose ng kasal na ito sa tamang panahon. Humiwalay sila sa yakap. Tungkol nga pala kay Pablo, nasaan na siya ngayon, Jordan? Ikinalulungkot ko pong sabihin na wala na po. Namatay si Uncle Pablo 9 years ago dahil sa cancer. Ganoon ba? Natulala ang ginang at tiningala ang portrait ni Christy sa college. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit niya kayo ikinasal dahil alam niyang mawawala rin siya. Pero, bakit niya po gagawin yun, ma? May alam ka po ba? Wala akong alam, anak. Pero isang bagay ang masasabi ko sa'yo. May kailangan kang malaman. Panahon na rin siguro. Anong kailangan kong malaman? Pasensya ka na kung itinago ko sa iyo ng mahabang panahon, pero ito rin kasi ang hiling niya. Si Pablo ang ama mo, anak. Ano? Pasensya na kung ngayon lang, pero si Pablo ang totoo mong papa. Bakit? Paanong nangyari yun? Nilamon ng pagtataka ang kanyang sistema. Narinig naman niya ang sinabi nito, ngunit ba't mahirap intindihin para sa kanya. Hindi maaari. Totoo yun, anak. Matagal na panahon nang magkaroon kami ng relasyon ni Pablo. Ngunit dahil itinali na ako ng mga magulang ko sa ama ni Christine, naging bawal ang relasyong iyon. Idagdag pa na mula sa mayamang pamilya nang galing si Pablo at nang madiskubre ng pamilya niya ang namamagitan sa amin, tinakot siyang ipapapatay ako. Kaya nang malaman namin na pinagbubuntis kita, inilihim naming dalawa dahil takot kaming masaktan ka at mawala sa amin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganoon ka nalang kamahal at kalapit ang loob sa'yo ni Pablo? Dahil alam niyang anak ka niya. Pasensya na inilihim namin sa'yo para sa kapakanan mo, anak. Para sa ikakasaya mo. Kaya siguro nirehistro niya ang kasal ninyong dalawa dahil alam niyang mapoprotektahan ka ni Jordan sa oras na malaman mo na ang totoo. Masasamang tao ang pamilya niya.
Ayaw nila sa tulad nating may hirap. Oh, Diyos ko! Sinapu niya ang labi. Hindi alam ng babae kung anong magiging reaksyon niya. Tanging patak na mga luha ang nagpapatunay sa kanyang totoong nararamdaman. Kaya pala hindi niya sinabi sa akin na ikinasal niya kami. Ani ni Jordan. Siguro, dahil ayaw niyang masira ang plano niya, lahat ng bagay ay may panahong nakalaan at alam niyang ikaw lang ang makakaprotekta kay Christy, Jordan. Tumango ang lalaki at niyakap ang babae. Marahan nitong hinaplos ang likuran niya. Kaya pala, sana nalaman ko man lang ang totoo bago siya nawala. Sana nakapagpasalamat man lang ako sa lahat ng ginagawa niya. Iyon ang pinagtataka ng babae noon kasi kahit anong hirap nila, hindi niya maramdaman na talagang sumadsad sa buhay. Lagi may dumadating na tulong. May nagbigay ng full scholarship sa kanya at inirekomenda na sa Maynila siya magtrabaho. Lahat ng yun para kapakanan niya na pinag-isipan ng mabuti ng ama. Maraming salamat, Papa Pablo. Wala ka naman ngayon. Hindi ka pa rin nagkulang sa lahat ng bagay. Buong puso kong pinapasalamat ang lahat ng ito. Masakit mang malaman ang totoo. Walang choice ang babae kundi tanggapin na huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik ang nakaraan upang mahalin lalo ang ama. Ang tanging alam niyang gawin ay pahalagan ito sa alaala. Kaya mo ba, anak? Sabi mo sa amin kung hindi mo kaya. Okay na ako. Kaya ko naman. At least nagkaroon na ng linaw ang lahat. Maraming salamat sa pagpapalaki mo sa akin, Mama. Sa walang tigil na suporta mo sa akin, Christine. At sa pagmamahal mo, Jordan. Mahal ka rin namin ng higit pa sa sarili namin. Ang bakasyon sa probinsya ay ang pinakamasayang alaala para sa babae. Lahat ng mga lugar na naging bahagi sa love story nila 15 years ago, pinuntahan nila at sinulit. Akalain mong nandito pa rin ang gazebo na to after how many years? Siniguro kong maalagaan pa rin kasi marami tayong memories dito noon. Dito tayo sa Batis ikinasal, di ba? Matamis siyang ngumiti. Alam mo bang sabi ko sa sarili ko noon, kung hindi kita mahanap sa Maynila, dito kita hanapin. Hindi ako titigil hanggat magkita tayong dalawa. Laking pasalamat ko talaga kay Uncle Pablo dahil siya ang nagrekomendang sa Maynila ka magtrabaho. Palakpakan din natin ang tadhana kasi grabe ang pinagdaanan nila. Mapag-cross lang ang landas natin, no? Hindi birong love story to. Mahigpit siyang niyakap ng asawa. Matiwasay nilang pinagmasdan ang tanawin sa Batis habang nakasandal sa gazebo. The old place where they met became anew again for the memories that they are going to make. Bago tayo bumalik na Maynila, gusto kong magpakasal tayong muli. Is it okay for you? Magre-renew tayo ng vows? Yes, dito pa rin. Payag ako. I'm more than willing to marry you again, Jord. I love you. I love you so much too. Nangyari ang renewal of vows sila sa parehong lugar kung saan sila unang ikinasal. Only this time, maraming ng tao at lahat ng pamilya nila ay naroon. Thankful din si Christy na ang mga magulang ni Jordan ay tanggap siya. Hindi man si Pablo ang kumasal, nanatili pa rin ito sa alaala nila. Welcome to Family Cervantes, Christy. Masaya kaming ikaw ang napangasawa nitong uniko iho namin. Thank you pa, Tita Claire. Mama Claire na lang. Papa George na lang din ang itawag mo sa papa niya. Sige po, Mama. Ang magmahal na merong bendisyo ng parehong pamilya ay isang bagay na hindi mo madaling makamit. Kaya sa buhay, okay lang na mahirap basta masaya at nagtutulungan. Iyon ang tunay na yaman. After ng kasal, bumalik ng Maynila ang dalawa pero hindi muna nagtrabaho para sa honeymoon nila. Finally, magkakaroon na tayo ng totoong honeymoon. Kaya nga, excited na ako, mahal ko.
Lilibutin muna natin ang buong Pilipinas at sa susunod ay sa ibang bansa naman. Alright. Kasabay ng masaya nilang pagsasama, panibagong good news din ang dumating para kay Christy. Ang last will and testament ng ama ay ipinadala na sa kanya. Congratulations, Mrs. Cervantes! Sa'yo iniwan ng ama mo ang lahat ng ari-arian pati ang lahat ng pera na nasa bank account niya. You have the sole rights of his wealth. Walang sino man sa pamilya niya ang makakakuha nun. Maluha-luha niyang pinahid ang luha na tumulo sa pisngi. Tumingala sa malinaw na langit ang babae. Kung naharap niya lang ang ama, mahigpit na niya itong niyakap. Maraming salamat, Papa. Maraming salamat. Dahil sa kayamanang iniwan ng ama, minabuting umalis ang babae sa trabaho at nagtayo ng sariling negosyo sa tulong ng asawa. Pinalago niya lalo ang perang iniwan sa kanya at naiahon sa kahirapan ang ina't kapatid. Tuluyang na kumpleto ang buhay niya at wala na nga hanapin pa. Magandang araw, Papa. Kumusta ka na ngayon dyan? Birthday mo ngayon. Masaya ka ba? Hindi niya rin nabibigang dalawin ang ama sa tuwing wala siyang ginagawa. Nakagawian na niya yun sa mga lumipas na taon. May dala akong regalo sa'yo. Panigurado magiging masaya ka. Hagikik niya. Sandali pa, tinawag na niya ang asawa na nakaabang lang sa likuran, dala ang 2 buwan nilang anak. Ito na po siya. Taran! Ang apo mo po pa. Napakagandang batang babae. Ang pangalan niya po ay Pamila. Mula sa pangalan mo. Ang cute nga, no? Tinungaw niya ang anak na tila kinakausap din ang lapida ng ama. Masaya sila dahil pagkalipas ng 2 taon, diniyaan din sila ng anak na babae. Ilang beses sumubok ang 2 magkaanak at nabigo, ngunit imbis na paghinaan ng loob, ginamit nila ang kabiguan na yun upang magpalakas ng loob. Hintayin mo lang kami na kaunti riyan, ha? Makikita rin tayo. At kung dumating man ang araw na yun, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano ako kasaya na ikaw ang naging ama ko. Wala akong pagsisisi, Papa. Sa buhay, may mga bagay tayong pinagsisisihan. Mga oportunidad na dumulas sa ating kamay, pangarap na hindi nakamtan, buhay na hindi natupad, at mahal sa buhay na hindi na muling makikita. Kung hahayaan natin ang pagsisising ito na hadian ng ating mga puso, hindi tayo makaalis sa ganoong posisyon, mananatili tayo lugmok sa buhay. Kaya isipin nawa natin ang mga bagay na naiwan, ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit at gamitin itong inspirasyon upang magpatuloy. Ang nakaraan ay mananatiling nasa nakaraan at ang hinaharap ang siyang dapat kaharapin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Samahan niyo po sana kaming muli sa susunod nating istorya. Dito lamang sa Gina Jed Stories. Salamat po.